Hi mga kamamaw, good afternoon. It's Friday today, so it's day off na naman. Napakaputik. Maputik, tsaka yung snow na bumabagsak, basa, parang umuulan na. Kaya na rin yan kasi mas madaling linisan, ang problema lang yung sa sahig. Lalo kung ang mga sapatos mo ay dumihin. Huwag nyo nang sasuggest ko, palitan nyo na yung sapatos. So ayun, camera. Pupunta tayo ngayon sa Center Mall. Mag-ikot-ikot lang. Siyempre, sulitin natin yung holiday na padating na to. Itong mga holiday na to. Pasyal-pasyal lang, relax-relax ng konti. Konting ikot-ikot para kahit paano ma-relax ang ating mga utak, ma-refresh ba sa mga pagod natin sa trabaho, tsaka yung mga isipin ikalimutan muna natin. Kaya ngayon mag-enjoy tayo mga kamamaw. Sobrang putik. Grabing putik. Ang temperature ngayon is tabla. 0 lang siya. Yan, kaya yung mga snow dyan sa sahig, tapos sasabay pa ng bagsak ng snow. Kadalasan kasi ang bagsak ng snow pag bumaba yung temperatura, number 1 yan. Kaya nag-i-snow. Pero pag sobrang lamig, hindi basa-basa, mag-i-snow yan. So ngayon, temperatura natin is 0. Tapos tingnan nyo yung side, napakaputik. Yan, kaya hindi advisable mag-car-wash. Bala ko kasi tahiin si kamamaw Bala ko kasi bago matapos ang taon, lilinisin ko itong sasakyan para, alam mo yun, parang pamahiin ng mga Pilipino na para siging madumi. Ganun yung mga thinking ba. Kaya bala ko linisin talaga ito. Kaso nga lang hindi siya advisable today. Bala ko kasi nga ngayon, kasi nga day off tayo. Hindi siya advisable today. Sobrang putik. Yan, napaka-traffic din. Pag-park mga kamamo, laki na lang pag-parka namin. Nag-try ako sa may bandang harapan kaso nga lang magkokos ako ng traffic, ang tagal ko mag-park Nasot na pala natin yung biniling jacket ni Mrs. Maganda siya, mainit siya sa katawan, kaya recommendable. May mga nagsabi din mga tropa natin yung presyohan daw pala nitong Mountain Warehouse, parang kasabayan pala siya ng presyo ng mga North Face. So yun, so ito meron siyang malaking warehouse dito sa Saskatoon. Ito ata yung pinakamalaking warehouse sa buong Canada. Yun din ang sinabi sa atin nung kasi kadalasan nung mga nasa ibang lugar, nasa ibang big city, meron din daw sa Vancouver, nabanggit din nung mga tropa nating mga mahilig magsipag-shopping. Parang mga outlet lang siya. Mga outlet tuloy, mga store na maliliit lang. Ito talagang parang siya talaga warehouse, kaya halos lahat ng tinda nila is naka-sale, hindi lang dahil magpapasko talaga sila. Kumbaga napasyal na rin ako sa outlet ng ng Nike sa Edmonton, talagang lagi silang naka-sale. Dito sa Saskatoon, ganon din sila, halos lahat ng paninda nila naka-sale kasi nga outlet tsaka warehouse siya. So ayun mga kamamaw, nakita nyo naman ang panahon, masyadong malungkot ang panahon, talagang ma-snow. Si Jacob buti na lang naka-winter tire yung stroller ni Jacob. Hirap na hirap yung mami magtulak Kami sa food court ngayon, maghahanap ako ng ibang makakainan kasi every time na kumakain na lang tayo, parang Vietnamese na kanin lang inaano natin. Meron dito Extreme Pit, New York Fries, Greek Style, Koi, Subway, Orange Juices, Deep Fried Factory, meron ding A&W, Smoky Barbecue, Taco Time, Vietnamese, tsaka Sizzling Wok. So ayun, titingnan natin kung ano yung mga ito naman mga sandwich naman to. Beef brisket, rib eye, not bad pulled pork belly. Kasi mamaya pag uwi ko, bibili natin ng Burger King sila Legend, kasi minsan lang sila kumakain. Paborito nila yung Bacon King. Bibila ako isang buo, atiin ko sa kanilang 2 na hero yun. So ngayon pili muna ako ng makakainan.
Parang gusto ko naman kasi ayoko ng kanin, parang iba naman. Try natin tong ano. Smoky barbecue. Yan. Pili lang ako. Yan. Hanapin ko muna kayong dalawa. Tanungan natin kung ano yung mga napili nila. Sa huli na ako, madali naman ako mag-decide. Ayan. Bili daw sila dito ng drinks. Ano bibili mong drinks? Hello. Ano bang meron dito? Bubble tea. Niiiwan ka nila, nag-order sila. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Gusto mo chicken? Gusto mo ng french fries? Sasalita, anong gusto mo? Mitit na siya kamamaw, ayun na. Wala. Mitit na yun. Pogi. Yan, pinauna ko na lang muna sila mga kamam. Wala dun sa dun sa smoky barbecue yung gusto ko eh. Parang gusto ko kasi yung something. Parang burger siya tapos gusto ko parang ibang flavor ba. Kaso, siya sandwich. Hindi ko, parang hindi feel ng ko. Sige. Yan. So, dito na siya. Special combo daw siya sa Sister Walk. Bibili mo na si Daddy Ayaw ka na dito ha. Ano yung order mo? Bubble milk tea. So, ito yung sa anak ko. Special daw siya. Pinag-iisipan ko pa yung akin. Gusto ko kakaiba eh. Ano napili mo? Vietnamese. Parang gusto ko yung mushroom Swiss ng A&W, yung triple patty. Yun. Sige, tatry na lang din natin, tanong natin. Pero yun ang gusto ko talaga, burger muna tsaka french fries. Parang medyo ako sa kanin eh. Parang gusto kong kumain. Ayun, order natin. Ayun yung grandpa. Ayun, order ko. Yung large na lang. Large na the burger na mushroom Swiss. Yan, beer, tapos na-order pa. Para maiba naman. Masarap yun Tapos fresh roll, Vietnamese roll. Ayan, kain na. Sarap naman Yung isa, nangungulit. Binili ko na lang siya ng bili ako ng burger. So, hindi ako siya subo-subo ako siya ng french fries. Eat na tayo. Let's go, eat na tayo. Ay, nagugulit. Nagugutom na. Mga kamamay, babasahin pala akong comment. Parang ngayon lang din ko nag-comment dun sa vlog natin na yung sa yung bakit marami naiinis na sa mga Indiano. Babasahin ko yung comment niya kasi parang concern siya sa mga Pilipino. And shoutout muna kay Kokoy1030. Lods, may suggest lang ako. Yung sinabi mo na pinalusot yung kalahi niya, sana kung ako sa iyo, bumalik ako sa superstore para kausapin yung manager, explain mo kung bakit gano'n i-address mo yung tama para hindi yung fair sa ating mga Pilipino kasi parang hindi unfair sa ating mga Pilipino kasi hayaan mo siyang gawin palagi nila gagawin yan, ganyan ang mga Indian. Magulo pa sa magulo yan. Akala mo rin kung sino yung mga yan dito ako sa'yo. US ganyan din ng mga yan dito. So parang kinahan niya dapat daw yung time na nakikita ko na yung aking resibo ko chinek. Tapos nung kasunod ko kalahin nila tapos hinayaan lang dapat daw in-address ko daw yun. Dapat hindi ko pinaliwala dahil ang mangyayari, parang yung sinasabi nila is parang paano sila matututo? Paano nila masasabi na parang tumrato ng tama sa mga ibang lahi na hindi porke kalahi mo is ganun ang treatment mo tapos yung Pilipino, ganun yung ginawa nila sa akin. So, nagkataon lang siguro, alam ko pa mali ako, hindi ko na in-address kasi nung time kasi ngayon busy na rin ako, marami din akong gagawin, papasok pa ako sa trabaho, so parang iniisip ko nung time na yun kaya hindi ko na siya binigyang oras dahil wala na, naghahabol na ako ng oras. Siguro sa susunod na mangyayari yun, maraming salamat po at Kokoy. Ayan, maraming kong ali.
At Kokoy 1030, maraming salamat po sa concern sige para po sa mga Pilipino. Gagawin ko yung sa susunod. Kung sakaling ganyan yung gawin nila. Ako sa rin naman, gagawin ko naman talaga yun eh. Hindi naman tayo papayag na tinatapak-tapakan tayo ng kung sino-sino lang, di ba? Siyempre kung nasa tama tayo lahat, eh, ipaglaban natin. So nagkataon lang talaga ng time na yun, nagmamadali si Kamamaw. At papasok ako sa trabaho kaya hindi ko naman sa binaliwala, hindi ko na lang siya pinansin dahil siyempre naghahabol din na ng oras. Pero salamat po sa inyong comment, na-appreciate ko po yan and God bless you. Tara, tikman na natin, natatakam na ako. Food vlog tayo, food vlog. Food trip. Kain po, kain. Okay. Paborito ko talaga yung mushroom Swiss kahit nung nasa Pilipinas pa ako usually. Burger King ako lagi sa Pilipinas, mushroom Swiss. Kumbaga babe, pag nakakating ako nung parang twice a year, ganun lang makating ng Burger King kasi medyo pricey din sila. Siyempre nung panahon natin, magkano lang ang sinusweldo natin. At siyempre, may anak na tayo kahit nagtitipid-tipid tayo pero every time na umuwi ako ng Pilipinas, automatic yan kumakain ako sa Burger King. Dito yung Burger King parang pangmasa kasi yung Burger King. Pero masasabi ko, para sa akin mas gusto ko pa ang Burger King kaysa McDonald's. Kasi sa ibang kahit ito sa A&W. Kasi malaking serving ng Burger King, tsaka sulit talaga, masarap. Kaya, tsaka yung presyo, makikita mo yung difference ng presyo. Pero para sa akin, by experience ko dito sa almost 11 years na dito sa Canada, nakain ako na lahat yan. Para sa akin, ang pinakamasarap na burger is yung Burger King. Ito, tatayin natin. Wala kasing Burger King dito, yung nasa labas. Dito ka sa A&W may mushroom Swiss. Sa Burger King dito, wala. So, kadalasan na in-order ko sa Burger King is Bacon King meal. So, yun yung ipapasalubong na rin sa mga alaga natin. Paborito nila yun. Ang laki no, parang doble nito. Pag hinati ko, hinati sila dun, ihalo ko na sa dog food. Naku, sarap. Parang pestahan mamaya mga alaga natin. Tayo. Ay ngayon pala kakain. Kasi yung nagsalita kami sa bata. Ano yan? Parang press lumpia. Sino ko yung pakita mo yung pinakarap niya. Nakabalot ka pag Vermicelli noodles siya. Ano yung nakabalot? May nakabalot ba? Hindi. Ano to yung Ito, parang shrimp. Ito. Shrimp, yan, rice wrapper. Diba sa atin yung lumpia mismo, lumpia wrapper. Sa kanila ito rice. Parang nakakatakamin. Parang version siya ng fresh lumpia ng Pilipino sa Pinas. Masarap sauce niya, peanut sauce. Masarap ba? Kung mahilig ka sa mga vegetable. Ako naman nag-iikot dito ngayon at yung mami kumakain. So ayan, kwento-kwento mata habang lumalakad. So nakikita niyo na mga kamamaw, di ba yung sa binasa natin comment? Parang hindi lang talaga sa Canada nagiging sakit sa ulo yung mga yan. Hindi naman natin nilalahat mga kamamaw. Nagkakaroon talaga pagkakataon na parang nature kasi nila yung ganoon di ba? So ngayon sabi na lang ng mga ibang kababayan natin na concern sa atin, katulad ng mga nakakapanood ng vlog, dapat i-address. Tama talaga, parang hindi sila masanay. Kasi ako naman, usually ako kasi sa trabaho, pag ganun-ganun ng mga kasama ko, pinuputulan ko ng sungay talaga mga kamamo. Hindi naman ako pala away na tao, pero pag alam kong mali, at saka feeling ko, nararamdaman ko yung masyado silang parang dinodominate ka nila. Parang dominante mga gaano. Hindi ako pumapayag na gano'n tayo, lalo pag yung mga bago lang. Yung parang sa atin kasi sa Pilipinas, mga Pilipino, hindi na mawala sa atin yung salitang pag matatagal na sa trabaho, tapos bago ka lang, respeto talaga. Dapat i-respect mo yung mga nauna sa'yo, mga senior sa'yo. Kumbaga, hindi mo naman kailangan na sambahin ka dahil senior ka or may seniority, yung respeto. Kasi minsan, sila pa yung bago, sila pa yung kala mo, kung makaasta kala mo, sila yung mga tagapagmana. Ganun mo yung mga Kaya minsan dapat talaga, putulan talaga ng sungay yung mga, pasensya na sa word na ginamit ko, parang putulan din sila ng parang hinto sila, op, bawal sa akin yan, op, hanggang dito ka lang, op,
huwag kang gaganyan-ganyan, wala ka sa teritoryo mo. Even ako, wala ako sa teritoryo ko. Pero alam ko paano rumispeto ng kapwa-tao. Lumabas lang muna ako, mama ko sali kasi mga kamama dito sa Center Mall. Dito ako madalas pumupunta dati nung bagong dating pa lang kami. Bandang ito, ayan. Ayan, makita kami bus station na yan. Diyan ako sumasakay pa uwi at diyan ako binababa pag galing ako sa bahay. So na experience ko ring magbus. Napakahirap mga mama kaya magbus lalo pag winter time. Talagang pag na-late ka, maghihintay ka na naman ng isang oras para hintayin mo yung bus. Kasi sa bus na yan, hindi naman lahat ng bus na yan sasakay mo kasi may mga bus number yan. So hindi ka pwedeng sasakay lang kung saan sang bus dahil hindi ka naman yung maayahatid sa destination mo. Kaya talagang aabangan mo yung number ng bus mo pag sumakay ka, tapos pag na-late ka, aabangan mo na naman siya ng isang oras. Ganun siya katagal. And then yun pala mga kamamaw, ano ko lang tong jacket na to, magandang klase mga kamamaw. Nung nandun ako sa mall, ginagamit ko siya, nasusot ko siya kasi hindi ko na inubad. Mainit siya mga kamamaw, halos parang pinagpapawisan ako. So ngayon, malalaman natin yung ganda ng quality ng jacket. Katulad niya, naka-t-shirt lang ako sa loob. Wala akong doble. Usual naman mga kamamaw ako kahit sa co-op, pag nagtatrabaho sa co-op, nakatatlong jacket na ako suot eh. Pero hindi ko nararamdaman yung init pag nandun ako sa may grocery. Ito iba to. Nasa loob ako ng mall. Siyempre sa mall kahit pa paano eh. Ano yan eh. Kumbaga eh, parang hindi ko alam kung may aircon o may heater. Basta ang maramdam ko sa katawan ko, naka-t-shirt lang tayo mga kamama. Wala naman tayo ibang panlobo. Naka-t-shirt lang tayo. Pero ramdam ko yung init nung yung jacket pag nasa loob ka. Ibig sabihin magandang quality to. Talaga siguro pang maano to. Pandigmaan to mga kamamo, talaga hindi ka lalamigin sa labas. Kaya nagpapasalamat tayo sa mates natin, niregaloan tayo nito dahil nung last time na bumili ako, ulitin ko mga kamamo, was like 10 years ago. Pero sa Urban Planet ko lang binili yung brand new na, yung red na winter jacket natin. Hindi ako bibili, first time ko nakabili ng 100 plus na winter jacket yan, kaya quality. Nagustuhan ko siya kasi parang ang kulay niya is mustard, yan, parang brown yan. So ayun mga kamama, lumabas lang ako, pinakita ko lang sa inyo yung yung pinagsasakay natin ng bus dati na napakahirap pag wala kang sasakyan dito mga kamama, sobra. Number one, hindi mo hawak yung oras mo kung saan ka mo magpupunta. Talagang kumbaga ba sa biyahe mo pa lang, para ka nasa Pilipinas. Kumbaga hindi man traffic dito pero yung way of paghihintay mo dun sa mga sasakyan mo is parang ganun na rin, para ka na rin na traffic. Kaya mas masarap at advisable na may sarili ka talagang sasakyan para anytime na kung saan ka pupunta o kung saan ka o papasok sa trabaho, hawak mo yung oras mo. Yan, traffic lang ang kalaban mo. Pero madalang lang naman mag-traffic dito sa Saskatoon. So yun mga mama, babalik muna ako. Lumabas lang ako kasi naalala ko tong yung station na to, kaya pinakita ko rin sa mga subscriber. Mama, pauwi na kami. Nagmilagro pa. Kaya pala kumakampay-kampay. Ay. Kaya pala kumakampay-kampay. Ayaw niya nang nahawakan yung puwetan niya. Yung pala yun ay. Sabi ko parang minahamoy ako. Ay, nagpunta pa sila CR. Ayan, confirm. Nagpupo yung bata na iyan, oh. Kaya pala nabubugnot eh. Yan mga kamama, nagsisuko na. Ako nga, antok na ako. Kasi ang ginawa talaga namin, kumain lang kami. Tapos nag-ikot-ikot lang para lang kahit paano eh. May may malibang. Ako, antok na ako. Tapos ang init na itong jacket ko. Ayan. Gabi na. Naabot na kami ng paggabi na. Almost na rin, anong oras na ba tayo? 5:50 na ng hapon. Ayan. Sumuko na rin sila kasi nainip na rin. Kasi mag-enjoy to mga to kung nag-shopping. Hindi naman nag-shopping eh. Nag-ano lang eh. Iba pa rin yung pakaramdam mga kamama, lalabas ka ng mall na may bit-bit kang maraming pinamili kesa dun sa namasyal ka lang. Alam mo parang ito mga kasama, parang mga nalugi. Parang mga nalugi pag pasyal lang, no? Kahit naman sino pag umuwi ka ng may bit-bit ka, napakasaya mo eh. Kasi nga parang nabigyan mo ng panandali ang kaligayahan yung yung sarili mo. Ang hirap magtulak. Ako kasi si Jacob, yung stroller ang hawak ko eh. Ang kapal ng snow na durog-durog. Kaya pag tinutulak mo siya, hirap itulak.
iniwanan natin na sila. Ayan, so ngayon dadaan lang kami Burger King. Syempre yung pinangako ko dun sa dalawa, yan, Co-op Warehouse. Yan, yan ang nagpapasweldo sa atin, yan ang bibigay sa atin ng magandang benepisyo. Yan. Nagtingin din kami ng salamin. Ako siya limi, ano din kasi ako sa salamin, sa benefits. Tinry ko yung katulad ng ginagamit ni Kainex kasi halos lahat ng mga katrabaho ko parang 1 year, ano na, nasa 6 months na siguro, puro gano'n na yung salamin nila dati pa. So nagtry ako, sinukat ko, bala ko kasi inano ni Mrs. Yun na lang daw kunin ko kasi nagbablog ako eh. Kaso nung sinuot ko siya parang hindi ko feel masyado makapal. So sabi ko next time na lang. Tsaka hindi nakaset yung utak ko talaga na kukuha ng salamin. Ayoko nung biglaan. Iba pa rin yung nakaset ako. Parang handa ba yung ano ko, yung utak ko. Eh hindi handa utak ko kanina eh. Pero sinukat ko pa rin siya. Hindi ko lang feel. 3 klase siya ng salamin. Meron siyang yung clear white, meron siyang black, tsaka meron siyang polarized. Eh bala ko sana polarized para kahit paano sa summer time nagagamit. Pero nung sinukat natin hindi siya nag-ano eh. So hintay rin ako next year. Next year naman ano yung sa benefits namin, yung sa ano ba tawag dito, personal ano ng benefits namin. So bala ko kasi wala kasi tayong ginagamit na pang edit sa vlog. Nangihiram lang ako ng pinag-editan ng ano ng vlog ko. So bibili na ako ng sarili kong laptop para at least anytime na gusto kong gamitin magagamit ko, di ba? Kasi syempre ito lang naman yung libangan natin mga kamama. Tsaka yun, hindi naman natin gagastos yung laptop, libre naman yung laptop dahil part nga ng benefit dun sa trabaho. Kaya sabi ko sa inyo, mag Co-op Warehouse na kayo. Yan, di ba mga kamama? Baka naman. Yan, what's up mga kamama? Nandito tayo, kasama natin si Mrs. para interviewin natin. Anong nararamdaman mo ngayon dahil nung lumabas tayo ng mall, wala tayong pinamili? Wala lang. Ano yung pakaramdam? Wala lang. Parang okay. Parang ordinaryo yun, no? Sabi ko kanina, inaantok na nga ako kanina pa kasi sabi ko gusto ko na mauwi. Ay nakita ko yung mga ano rin eh, mga matatamlay kasi walang pinamili. Nung pero okay lang yun. nung lumabas kami ng Midtown noon, ang saya-saya namin, pasway-sway pa yung kamay. Dami pinamili. Sarap sila na nakaraan eh. Ay kaso ngayon, kanina nung lumabas kami, hindi pa kami sabay-sabay sa para alam mo yun, para nagsisipag madaling umuwi kasi parang natin wala namang nangyayari, wala namang ganap. Ano yung excitement na mangyayari, di ba? So yun nga, inano natin siya. So back to you. Uwian time na, ayan. Dumalang ako sa Burger King. Syempre yung pinangako natin sa mga alaga natin. Ako sana yung Burger King na to, yun yung pinagpapasyalan ko dati nung kinukwento ko kay Mrs. ko. Sabihin ko, hindi natin kung mainis. Yung Burger King na to, kasi nagkaroon ako na magkukwento. Oh, sige. Diyan kayo nagde-date tong ex mo. Gusto mo ba shoutout kay ex mo? Ay, di na, wag na. Hindi Okay naman na ako selosa. Okay na yun. So ayan, dati pag yung may isa lang ako naging ex-girlfriend dito, eh pinapasyal ko siya dyan. Pero nagkaroon akong ex-girlfriend sa Pilipinas, pero pinakasalan ko na. Ay, kikilig. Andito na kami sa bahay. Siyempre, bibigay ko na yung pasalubong ko. Ito na yun. Ayan, pasalubong natin sa mga alaga natin. So, di ba nag-promise ako, sabi ko bibigyan ko kayo, di ba? Yung mga kamamaw, hindi lang basta asa sa akin yan. Parang mga ko na yan. Pakainin natin mga kamamaw. Nag-promise kasi ako sa kanila. Ayan. Burger King. Kaya natin, kakainin nyo ba yung french fries? Kakain ng french fries ba? Madala ko lang naman pakainin ng mga ganito itong mga to. Ako kasi parang na lang nila yan eh. Yung bang price nila o yung nila. Ko sa kanila, regalo ko sa kanila lalo na makita mo na yung mga aso natin. Actually sa mga hindi nakakaalam, yung mga aso ko, hindi nakakulong yan. Kawala lang yan sa bahay. Ginagawa ko, iniwanan ko lang nakabukas yung TV namin. Nagsasounds lang na parang yung pampakalma ba. Tapos nagbubukas ako ng ilaw kasi minsan, ngayon mabilis nang dumilim. Lalo pag gantong winter time, mabilis na siyang dumilim. So, iniwanan kong bukas yung ilaw kasi kung sakaling abuti kami ng alas 6 ni Kat o kami lahat sa labas, yung dalawang aso yung maiwan dito.
nakabukas yung ilaw. So, hindi sila nakakaramdam ng, alam mo yung, syempre, nagkakaroon ng anxiety yan. Nagkakaano rin yan, nadidepress din yung mga aso. Kaya dapat, ano nyo din sila. Hindi lang basta-basta mag-alaga ka ng aso, papakainin mo, hindi ganoon. Dapat, aalamin mo din yung mga bagay kung ano meron doon sa aso. Kasi hindi naman lahat ng aso is pare-paras din ng ano eh. Kumbaga, may mga needs din yan, tsaka mga dapat nyong gawin. O paano alagaan yung mga alaga nating aso. So ngayon ito, ano ko sa kanila yung Burger King. Bibigay ko na sa kanila ng ano, ng buo. Tuwan-tuwa yung mga yan, no? Naku, mga kamamaw. Baba natin yung camera, dahil na natin. Huwag naman dun sa ano. Yan. So ngayon, hati kayong dalawa dito. Dito kayo, sige yung konti. Para makikita kayo sa camera. Hera. Hati kayong dalawa dito, ha? Dito, Hera. Ano kayo na kaya? Dito. Come dito. Come. Ready. Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down. Yan. So hati kayo dito ngayon kasi love kayo ng daddy. Ako sarap. Oh, lagyan sa'yo. Sa'yo lang yan. Oo. Kanila yan. Pasalubong ng daddy yan. Yan. Ano yun, madalang sa ano kunyari kasabihin natin eh. Parang minsan after 4 months, gano'n ang nangyayari siya bago ko sila binibili nito. Kasi usual ako naman, ang ginagawa ko, pag bumibili ako mga kamamaw, pag bumili ako ng ganito, kasi minsan nagkikrave ako sa burger eh. Pag bumili ako ng ganito, yung kalahati, kahit na gutom ako mga kamamaw, sa totoo lang, kahit sa mga anak ko, nakasanayan ko na yung isusubo ko, ibibigay ko pa sa kanila. So talagang kahit gutom ako, titira ko yung kalahati. Pag uwi ko, excited ako, syempre bilang magulang. Lalo din sa mga alaga natin na to. Excited ako umuwi ng bahay. Dahil alam ko may pasalubong ako na matutuwa sila. So, yan. Mabilis lang ubusin ng mga yan. Paano pa ni Reggie? Oh, hera. So, ito si Hera, medyo maano to eh. Maano sa pagsubo eh. Ayan oh. Paano mo sabihin mo salbahe yung aso kahit sabihin mo ano. Hindi ako naniniwala mga kamamaw, ikaw yung amo, kakagating ka. Imposible. Kasi ikaw nagpapakain yan eh, number 1. Imposible kang kagating yan. Ikaw nagpapakain yan eh, takot lang nilang ano yung kanya. Kasi ikaw ang boss niyan eh. Ikaw ang ano niyan eh, oh. Kahit even sa anak ko, sa baby ko, pag tinabi ko yung mga yan, hindi nila ginagalaw yan. Kasi nung bata pala, inorient ko na sila na, oh baby ko to, baby brother nyo yan. Kahit sabihin mo aso yan, mga kamamaw. Naiintindihan nila yung sinasabi mo, alam nila yan, lalo pag baby, ramdam nila na bata, yan, hindi nila papatulan yun, no? Hindi nila aawayin yan. So ayun na, naubos na, ganun lang ka, ano, masaya na yung mga yan, nakapag-enjoy na sila mamaya, maglalagay na lang ang dog ko doon, para sa dinner nila, yun, parang appetizer lang nila yung mga kamamaw. Maraming salamat ulit sa panonood, sa lahat ng suporta. Mag-iwan lang kayo ng comment dito sa vlog natin palagi. Na-appreciate ko po lahat yun mga kamamo. Kaya maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.